purihin po ang Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon ngayong hapong ito. Tunay nga na napakabuti ng Diyos. Amen? Tayo po ba ay handa ng magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Handa na ba nating ibuka ang ating mga labi, ipalakpak ang ating mga kamay, at magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Sige po, patuloy po tayo umawit sa ating Panginoon. My life is in you, Lord. Ang buhay namin, Panginoon, ay para sa iyo lamang. Ang Biblia. Sa aklat ng awit, O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababati sa buhay na walang hanggan. Samahan mo at ihatid. Tunay nga, Panginoon, nakaibuti ng Panginoon sa aming mga buhay. Ngayong hapong ito, Lord, ibabawa ang iyong banal na Espiritu. Panginoon, iparanas mo, Panginoon, sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo, Panginoon, sa amin ang iyong kalwalhatian. Omnipotent.
Sandali po tayong tumahimik. Iwakasi po natin kung ano man yung bagay na makakasagabal sa pakikipag-usap natin sa ating Diyos. O dakilang Diyos at mapagpala naming Ama, dumudulog kami ngayon sa iyong banal na harapan. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala, sa lahat ng aming kahinaan. Patuloy kaming dumudulog sa iyo. Patuloy na nagpapakumbaba upang maging marapat kami sa iyong harapan. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na sa kabila ng aming mga pagkakasala, sa kabila ng patuloy-tuloy naming pagkalimot sa iyo, ay patuloy pa rin kaming dumadalo sa gawain ito, sapagkat ayaw naming isuko ang binhi ng pananampalataya, ang liwanag na nasa puso namin. Nais naming panindigan na kaya naming itaguyod ang aming buhay na pananampalataya. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na walang inaasahan, kundi ang iyong banal na Espiritu Santo, na sa kabila ng aming pagkakalugmo, sa kabila ng aming panlulupaypay, habang kami dumadaan sa matitinding pagsubok, ay hindi mo kami iniwan. Patuloy kang naririyan, bukas palad, sa mga anak mong patuloy na kumakapit at sumasampalataya sa iyo. Gamitin mo po ang oras na ito, Panginoon, upang ang iyong banal na mensahe ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa at magkaroon ng pagkakaisa at katagumpayan. Ang gawain ito sa pangalan mo. Oh, hallelujah. For in thy presence there's a healing divine. No other power can heal, Lord, but thine.
Purihin po ang Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. Tayo po bang lahat ay pinagpala ng ating Panginoon? Amen. Alam niyo po, dito sa Galilee, totoo pong may himala. Naghihimala ang Panginoon dun sa mga tao na tapat at buong pagpapakumbaba na sumusunod sa Kanya. Kung gusto niyo pong maranasan ang himala at pagbabago ng buhay, wala tayong pwedeng ibang gawin, kundi lapitan ng ating Panginoon at ipagamit sa Kanya ang ating mga buhay. Kaya ngayong hapong ito, hayaan natin sa pagpapatuloy po ng ating gawain, bigyan tayo ng isang papuring awit ng mga lingkod na Panginoon na patuloy na ginagamit sa lugaring ito. Tunay nga po na pag ang buhay nyo ay pinagamit nyo sa Panginoon, hindi masasayang ang buhay nyo. Ang buhay na pinagamit natin sa Panginoon ay buhay na may pakinabang pag ang Diyos ang kumilos sa ating mga buhay. Kaya ngayong umaga pong ito, hayaan natin na patuloy na ang Panginoon ang makakilos sa ating mga buhay. Dahil itong tao pong na to, nakita niya yung pagbabago ng buhay nung sumunod siya kay Kristo. Nakita niya yung himala ng buhay nung pinakinggan niya ang salita ng Panginoon. Kaya tinatawagan ko na po, Brother Boy Resuelo. At maligayang puso sa inyong lahat, mga kapuso. Ako pala si Brother Boy Resuelio, isang magandang lalaki nung araw. Hindi ko malaman kung paano ko umpisa ng aking buhay dahil alam nyo, marami akong sinayang na hanggang ngayon aking pinaghihinayangan pa rin. Sayang, yung mga oras na nagugol ko, na naubos ko sa walang kapararakan. Ngayon, ako'y nagpapasalamat pa rin sa kabila ng aking karumihan, sa kabila ng aking mga kasalanan, andyan pa rin ang Panginoon. Bagamat madalas akong madapa, madalas din niya akong binabangon. Salamat sa Diyos sa ginawa niyong pagpapala sa aking buhay. Hanggang ngayon buhay pa rin. Marami akong pagsubok na dinaanan, mga walang lunas na sakit ang dinanas ko dahil hindi ko iniisip yung binubulong ng Panginoon sa akin. Ngayon ko lang na-realize na ang Panginoon pala'y bumubulong sa atin. Maliit na tinig. Ngayon ko lang naramdaman magmula nung ako'y napasok dito sa Galilee. Kaya nabansagan kaming Man of Galilee. Sa maraming beses na kami nagsasakripisyo tuwing madaling araw. Hindi ko alam, hindi ko nararamdaman. Dati-dati nung umpisa talagang wala para rin sa akin. Pero nung kalaunan, nag-iiba na ang takbo ng isip ko. Hanggang sa nakikita ng mga tao na malaki na ang pagbabago ko, pati may bahay ko, na dati-dati talagang hindi niya ako kinikilala. Na talagang wala na ang pagbabago ang tingin niya sa akin. Pero awa ng Diyos, kung ikaw pala'y lalapit sa Panginoon Diyos, walang imposible sa Diyos. Di ko nakahaban ang aking sasabihin sa patutong ito. Pero ako'y nagpapasalamat sa inyong mga kapatid, lalong-lalo na yung sana lahat yung mga asawa niyo dito rin. Pilitin natin yung mga kasambahay natin, yung kasama natin sa bahay, yung anak natin, higit sa lahat yung mga asawa ninyo para walang problema sa tahanan. Sapagkat kung kayo'y narito pareho sa sambahan nito, tandaan ninyo, magiging tahimik at payapa ang inyong tahanan, maging sa mga anak ninyo, mga apo. Maraming salamat sa inyo lahat. Mula sa God With Us Production, ang kasaysayan ngayong hapon ay pinamagatang ang Mabuting Samaritano. Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo roon? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo. Gawin mo iyon at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niyang muli si Jesus.
sino naman ang aking kapwa. May isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungo ng Jericho. Ang hirap maglakad mag-isa. Lalo na ang bigat ng aking daladala. Makaupo nga muna. Ayan na, naging isa. At naupo pa. Ayan na, isumin na natin. Wag! Hawakan mo! Wag! Wag! Sige, birahin mo! Hindi ako lalaban! Hindi ako lalaban! Bawa kayo sa akin! Bawa kayo sa akin! Tulungan ninyo ako! Tulungan ninyo ako! Oh, mukhang napatay na natin. Kung mo intindi niyan, kunin natin lahat yung pakikinabangan natin. Bilisan mo! Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakite sa nakahandusay na lalaki. Diyos ko po, ano ba nangyari sa taong ito? Binugbog. Kung tutulungan ko ito, baka ako madamay pa. Aalis na lamang ako at ako magpapatuloy sa aking pupuntahan. Ang saserdote ay dagling umalis. Muling may dumaan, nakita ang nakahandusay na lalaki. Naku, tao. Patay na yata. Aalis na lang ako at baka kayo mapagbintangan pa. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay. Naparaan doon, nakita niya ang hinarang ay nahabag. Lumapit siya. May taong nakahandusay. Duguan. Kinakailang malapitan ito. Aba, buhay pa. Sino kayang walang puso o may kagagawa nito? Kinakailangan nito ay mabuhat at madala sa panuluyan. Alika na at bata. Ayun. Binusan ng langis at alak ang mga sugat. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukod siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan. Abi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Ang nagpakita ng habag sa kanya. Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang
Ang aking kapwa ay ang sinumang nangangailangan ng aking tulong. Mula sa pagbibigay buhay ng mga kalalakihan ng Galilee. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay. Meron po ba tayo natutunan doon sa ating pinag-aaralan? Sige po, malaya na po tayo makaupo. At ngayon po mga kapatid, ating pong bigyan ng mensahe yung pong ating napanood kanina para lubos po nating maunawaan. At ito po'y pinamagatang kong kapwa ko, mahal ko. Kayo po ba'y mahal ba ninyo ang inyong kapwa? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo ikaw, mahal mo ba ang kapwa mo? Okay? So ngayon mga kapatid, atin pong tatalakayin sa maikling minuto para po lahat po tayo magkaroon ng partisipasyon sa gawain ito. At narito po yung mga talata na atin pong pag-aaralan. Palalabasin po natin kung bakit nangyayari yung mga bagay na ating napanood kanina. Bagamat nakakatakot tingnan, pero may magandang aral din po ito sa atin. Ito po'y kukunin natin sa aklat ng Lucas, chapter 10, verse 30 to 34. Unahin muna natin yung 30-32. Ang sabi diyan, sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Verse 31, nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Verse 32, dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. So yun po nakita natin kanina sa katauhan po ni Brother Dulce at ni Brother Lolo Garner. So ito pong mga kapatid, ipapaliwanag ko po sa inyo, ito pong mga saserdote at mga Levita, ito po yung magkakatulong po ito sa templo. Ito po yung mga taong simbahan o taong nasa sambahan parate at ito yung mga taong naglilingkod din sa Diyos. Ngunit ang nakakalungkot, hindi po lahat na naglilingkod sa Diyos ay kapuso ni Kristo. Ang pinakamahalaga sa isang taong naglilingkod sa Diyos, yung puso mo at yung puso ni Kristo ay magkaisa. Kaya kung mapapansin natin, hindi po biro mga kapatid, ang mga tungkulin nitong saserdote at ito pong Levita. Sapagkat sila po yung mga guro ng kautusan. Subalit, hindi nga po lahat na naglilingkod sa Diyos ay mayroong pagkatakot. Kanina napansin natin, yung una, ang sabi ron, lumihis ng daan. Bakit lumihis ng daan? Yung isa naman, tiningnan lang. Bakit niya tiningnan lang? Kasi may mga naglilingkod sa Diyos na ayaw nila ng mayroong sakripisyo. Ayaw nila na mayroong pagmamalasakit. Kung kaya't mababasa natin sa banal na kasulatan na nagsasabi roon, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maraming dumadaan sa maluwag na pintuan. Ito po yung naglilingkod na ang gusto niya, maglilingkod siya sa Diyos na walang kahirap-hirap. Maglilingkod siya sa Diyos na puro ginhawa ang kanya pong gagawin. Kaya dito sa ating nabasa kanina mga kapatid, ito po'y malaking aral sa atin. Kung tayo ay taong sambahan, tayo ay mga tao ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa Galilee Worship Center, kailangan mga kapatid,
magkaroon po tayo ng habag sa ating kapwa. Amen? Sapagkat ang pagpunta sa langit, mga kapatid, kailangan makapamuhay tayo katulad ng pagkapamuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa sakripisyo mo yung sarili mo. Kaya ang sabi, ang sino mang nangnanais na maging alagad ko, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Yun po ang sabi ng ating Panginoon. Kaya dito mapapansin natin, mga kapatid, marami pa rin mga tao na ang ginagawang paglilingkod ay katulad po nitong mga saserdote na binabanggit sa banal na kasulatan. Na kung saan ang kanila pong pinanghahawakan ay walang iba kundi ang relihiyon. Tandaan po natin, relihiyon ang pinanghahawakan. Ibig sabihin, itong mga taong ito, ang kautusan mismo ang kanilang pinanghahawakan. Kaya nga, kahit na mayroon silang nakikita ang mga nabibingit na sa kamatayan, hindi nila ito tinutulungan o sinasakluluhan kapag ka natapat sa araw ng pamamahinga. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kapag buhay na ang nakasalalay, isantabi mo muna ang kautusan. Dapat maintindihan po natin ito, mga kapatid. Mabuti na lang po, ang talatang ito hindi po natapos sa verse 32. Ang mabuti rito, mga kapatid, mayroon pa tayong verse 33, 34. At sino naman yung mga taong ito? Basahin po natin. Ang sabi, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Sabihin mo yung katabi mo, marunong ka bang mahabag? Nakita ho natin, nahabag siya. Bakit nahabag? Kasi siya po yung Samaritano na kapuso ni Kristo. Verse 34, makikita ho natin kung anong kanyang ginawa. Lumapit siya, binusa ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian saka isinakay ang tao sa kanyang sasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. So, baka po mag-isip kayo, bakit ganon? Yung kanina tumakbo. Di ba? Tumakbo siya, no? Kasi wala po tayong pwedeng gawin ditong gawin nating hayop na pwedeng sasakyan nung na disgrasya. Nakita ho natin, mga kapatid, kakaiba ang ginawa ng Samaritano. Ngayon, sana maintindihan natin kung ano mensahe nitong Samaritano sa buhay natin. Sino sa inyo rito, mga kapatid, ang nagnanais na kalingain siya ng Diyos? Ayaw ng iba. Alam niyo, mga kapatid, kung gusto ninyo ng kalinga ng ating Panginoong Jesucristo, narito, mga kapatid, ipapayo ko po sa inyo. Humana po kayo ng mga sambahan na mayroong mga naglilingkod na may malasakit sa kapwa. At kung kayo po ay mayroong mga magulang, pagdating po, mga kapatid, sa mga bagay na espiritual, humanap din po kayo ng tinatawag spiritual father. Sapagkat kung wala po kayong maituturo na ama sa pananampalataya, wala pong mangangalaga sa inyo. Kailangan meron kang ituturo na ito yung ama ko sa pananampalataya. Kailangan meron kang kikilalaning magulang sa pananampalataya. Na sa oras na dumating yung hirap, problema, mga kapatid, mayroong sasaklulo sa iyo. Sapagkat tulad nung nakita nating nakahandusay, marami din po mga tao ngayon, kahit naglilingkod na sa Diyos, sugatan sa puso. Bugbog ng problema. Sino ngayon ang tatawagin mo? Sabi nga rito, sino ang kapwa mo? Kung wala kang maituturing na ama sa pananampalataya, napakakawawa mo naman na naglilingkod sa Diyos.
Kailangan hanapin mo yung maging tatay mo sa panampalataya na pwede mong tawagin anumang oras, pwede kang humingi ng panalangin ng libre. At alam nyo mga kapatid, masusumpungan mo yan. Saan? Dito lang po sa Galilee. Amen? Sapagkat ang mga taga-Galilee ay kapuso ng ating Panginoong Hesukristo. Mayroong mga ngalaga sa inyo rito. Kung mayroong kayong kakilala ng sugatan, bugbog sa problema, dalhin nyo lang po rito. At marami po tayong mga kapatid dito na handang dumamay. Katulad po ng mabuting Samaritano. Amen? Yan po rin po ang Panginoon. May naintindihan po ba tayo? Kaya po ba nating mahalin ang kapwa natin? Maipapakita natin sa Panginoon na mahal natin siya kung kaya mong mahalin ang kapwa mo. Lalo na yung kapwa mo na hindi ka ibig-ibig. Yung kapwa mo na kagalit mo. Kaya ngayong hapong ito, uuwi ka sa bahay mo na may panibagong puso, may panibagong buhay, na wala ka ng galit, wala ka ng sama ng loob, wala ka ng hinanakit, wala ka ng inggit, kundi ikaw na isang bagong nilalang na likha ni Kristo. Amen po ba? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating awit ng walang hanggang pasasalamat. Purihin po ang Panginoon at pagpalain po kayong lahat ng ating Diyos na buhay.